answer directly. Mayor first. Good morning to each and every one of you here. We are grateful to be here this morning, and I'm excited personally to makausap kayo natin umaga. Good morning, everyone. Good to see you again. Mga Manila Beat across the media industry, radio, television, print, online, at saka yung ating mga manyunyo, mga photographer. Na-miss ko na rin kayo, and good to be here today, and I hope everyone is in good health. And again, thank you for this opportunity to the organizer of the Manila Meet the Press. Ay maraming salamat sa inyo. Inimbitahan nyo kami dito ni partner ko na si Chi Atienza. Again, good morning. Alright, so let's start the ball rolling. Unahin ko na, habang nag-isip siguro kayo ng question. Mayor, na-awardan ng Manila bilang most competitive city sa Pilipinas sa Department of Trade and Industry, 8th Regional Competitiveness Summit ng term nyo. Ano po sa tingin nyo ang mga pinaka-epektibong programa o polisiya na nagbigay daan dito, at kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, paano nyo ito ipagpapatuloy or palalawakin pa? Well, if you remember, a few months after I assumed the office of the mayor, immediately we reorganized the business permit process. At doon na-create through the help of Mr. Levi Pacundo and Atty. Paul Vega and si EDP head Palileo na create yung boss, yung one-stop shop. And that also addresses the ARTA request to implement ease of doing business in the city of Manila. Na-launch kagad natin yun immediately after a few months assuming the office. And that triggers the growth of numbers of business and the comfort of doing business in the city of Manila. One of the challenges of the city of Manila noong araw, hindi ko lang alam yung ngayon, but yung habit of the zoning division. I've been hearing at the time that the zoning is giving hardship sa pag-issue ng zoning permit ng mga negosyo. Okay, alam mo ang Maynila, it's a very old city. Ang tawag nga dyan, smorgasbord. When we say and put it into right perspective, as you can see, we'll give a very good example like Makati. When you do the Ayala Avenue, makikita mo, Makati Avenue, lahat puro businesses. Pero doon sa gilid, Olympia, Santo Niño, Pembo, Renbo, Senbo, ayan, part ng Taguig at Makati, doon yung residential. So, dahil sa bagong syudad sila, naiplano ng gusto. Kaya yung mga negosyo at tirahan magkakaliwalay. In the case of City of Manila, as we all know, talagang very complicated. We grew up having and recognizing the good of our citizen. Paano yun? Halimbawa, bahay niya, o residente, tapos second floor, tirahan niya, sa baba, tindahan niya. Na kung pahirapan ng zoning yun, hindi yun ma-aprobahan. Kasi ang zoning niya residential. Kaya when I assume, and I promised this in 2019 to the business sector, that we will liberalize in ease some rules in doing business in the city of Manila. And that includes the FAR or floor area ratio, yung
zoning, and so on and so forth. Through that, sa awa naman ng Diyos, no, through the help also of other department heads at the time, under our leadership, the City of Manila, from regular 20-30 billion worth of business or investment coming in the past year, on my first year, it grew at 120 billion. So that is 500% times regular. The same manner, kasagsagan ng pandemya, 170 billion. Yun naman, hindi ko naman ma-achieve yun nang walang tulong ng mga kasama kong City Hall employees. Pinagpapasalamat ko din naman na sa kanila yun. At ngayon, natutuwa naman kami na yung mga ahensya ng gobyerno sa nasyonal at organisasyon, mga mandated organization, business organization, binigyan ng maraming parangal ang lungsod ng Maynila. And that creates opportunity for our people. Yun naman, nagkaroon ng maraming trabaho sa lungsod. Tangan nga lang, talagang tumama yung pandemya. But we're very happy and humbled with the recognition of organization and national government at that time. And thank you very much for that. Hello, Mayor. Good morning po. Sa Cities and Municipalities Competitiveness Index 2020, nanguna ang Manila sa infrastructure at overall competitiveness. Ano po ang mga flagship infrastructure projects na sinimulan ninyo noon na hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin po ng Manileño? Ayun naman, thank you again, no? But kasi nung Abente, halos magsimula na yung pandemya, no? Na talagang paputok na noon. At bagay na ipinagpapasalamat ko sa British government, no? Na through their ambassador, nung nakita ko yung Wuhan incident, sabi ko mukhang lalala to. And that was, I think, December of 2019. No? So, Enero, nakipag-ugnayan na ako sa mga embahada kasi maswerte kami noong panahon natin, nagulat din naman ako. Halos 30 plus na ambassador ang dumating sa city government to visit us. And that created a bridge and relationship to other countries. Now, having said that, nagkaroon ako ng opportunity to talk to the British government with regard to the incoming and inevitable pandemic situation. At isa sa mga plano na nandoon, no, is yung what you call Code M. Yung Code M means contain, delay, and mitigate. Contain the infection, delay the growth, and mitigate the socio-economic impact. With that, sabi ko, kailangan natin i-stimulate ang city to create opportunity for everyone. Mano pa, kalaunan, nabasa ko sa pahayag o publishing ng Supreme Court with regard to Mandanas ruling. That Mandanas ruling created a windfall of resources to all LGU, most LGU. No? Lumaki yung share ng LGU sa national government. And we took that opportunity to stimulate and generate future income to be spent at the height of pandemic. And that we build
Our Dreams for the People of Manila. Ano-ano po yan? MBN, Minimum Basic Needs. Housing, Education, and Healthcare. O, yan na po yung tinatanong ninyo na Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, all in-city vertical housing program para sa mga walang bahay, no? At squatter sa lungsod. Ibig sabihin walang bahay, halimbawa nangungupahan ka, meron kang chance to avail the program. At sa loob mismo ng syudad. Yan yung katulad ng ginawa ni nung idol ko na si Lee Kuan Yew sa Singapore. So natayo yung mga babae plus yung sa Baseco community. Yan naman, nagtayo rin tayo ng Baseco Hospital. Nalulungkot lang tayo na 3 years ago pa lang tapos yung Baseco Hospital. Pero hindi pa bukas ngayon. But through town hall meetings, I committed myself, if God willing, yawa ang Diyos, at sa tulong ng tao, nakabalik tayo, bubuksan ko yung ospital ng Baseco. At dyan din natatag yung bagong ospital ng Maynila. Yung 10-story, fully air-conditioned public hospital. Naitatag din yung Manila Science High School, Magsaysay High School, Albert Elementary School, Rosario Almario Elementary School. Mamukat-mukat mo pa, no, na nataon. No, talagang pagka naplano mo ng maayos talagang yung future, yung katulad ng tanong mo, na hanggang ngayon ay napapakinabangan. Tingnan po ninyo, nung araw, nagka-cancel tayo ng klase dahil sa ulan. Ngayon, malala na sitwasyon. Nagka-cancel na tayo ng klase dahil sa init. Yung ginawa natin mga paaralan, no? Lahat air condition. Manila Science. So, just what if, halimbawa lang, yung 100 plus na eskwelahan sa Maynila na pag pinapatakbo ng pamahalang lungsod ay fully air condition. Baka Maynila lang ang may klase kahit tag-init kasi yung malamig sa loob ng paaralan. Yun yung mga aspiration natin. Yun yung mga pangarap ko para sa mga anak ng mga nanay, tatay, at apo, apo ng mga lolo't lola natin na nag-aaral sa pampublikong paaralan. To make our educational system or facility to be competitive and at the same time at par with private schools. Tapos, katulad naman yung mga tinayo nating condominium, 42 square meter, livable space, 2 bedroom, may banyo, may kusina, may sala, na minsan, ang kwentuhan, mas malaki pa sa SMDC, o mas malaki pa sa Deca Homes, pero masaya naman ako para sa mga beneficiaryo. Napapakinabangan ba yung mga ginawa natin? Siguro po, kayo naman mga mamamahayag, siguro you can go around the city to prove of what I'm going to claim na ito naman talaga pong napapakinabangan magpasanggang ngayon. Diba, imagine mo, oh boy, dati squatter ka, katulad ko, ngayon pipindot ka na lang ng elevator. 15th floor, please. Kumbaga, na itaas mo yung antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Bagay naman na ipinagpapasalamat ko rin sa mga taga-Maynila na nabigyan ako ng pagkakataon na maging alkalde ng ating lungsod.
Magandang umaga po ngayon. Noong 2021 po ay kinilala po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry yung Manila bilang most business-friendly local government unit. Ano po yung pinakamalaking hamon na inyong hinarap sa pagsiguro na ma-achieve yun? And paano nyo po ito na-resolve ba yun? Digitation. No, bata. Test. Thank you, pare. Well, kung maalala niyo yung Go Manila, yung Go Manila, in fact, binigyan pa ng pagkilala yun sa Bloomberg competition sa buong mundo. Yung Go Manila kasi, nataon naman, nagkaroon ng pandemya, but it was done before pandemic, upon assumption of office after creating BOSS, or one-stop shop, wherein ang taong bayan nakababayad with ease without human intervention via online. At yun ay naging modelo ng mga ibang LGU, yung online payment. No? At yun, kasama doon ng business, pamilyar, and all other regulatory fees na binabayaran ng taong bayan sa paghahanap buhay nila o mga transaksyon nila sa gobyerno. So, siguro, nakita ng organisasyon na ito yung tamang way to limit the possible discretion ng mga individuals. So, yun naman. Salamat sa mga empleyado ng mga taga-Luzon. Kasi, totoo, may mga challenges yun. If you're dealing with institutionalized individual, mahirap talaga makumbinsi na magbago. Pero, nagbago naman, awa ng Diyos, nakiisa naman. Kaya napagtagumpayan namin i-launch yung Go Manila as an app for every citizen of the city and at the same time for any taxpayer of the city of Manila. Thank you, sir. Salamat. Felix Laban, Diesel. Magandang umaga po, Yorme. Felix Laban po sa DJME. Ang Manila po ay tumanggap ng maraming parangal noong pong taong 2021 Digital Governance Award, kabilang na ang Best Customer Empowerment at Best in LGU Empowerment. Paano po ito nakatulong ang digital initiative tulad ng Go Manila App sa pagpapabuti sa serbisyo sa lungsod at ano pong mga plano ninyo sa digital governance na to? Napapansin ko sa inyo, parang research na research kayo. Mukhang ginugol nyo na ako. Manila Press yun eh. Yung... Kasi, naawa ko sa... Okay, I'll put it in right perspective. There is about 371,000 RPUs at the time. RPUs, ibig sabihin, real property units. Ano-ano po yan? Halimbawa, komersyo, residential, condominium, townhouse, subdivision, and so on and so forth. So, real property units. And there is about almost 60,000 businesses in the city of Manila. Let's do the 1:1. Isang lote, isang may-ari. Isang lote, isang may-ari. So, if you do the maximum, there is about 371,000 individual alone, for real property tax alone, will go to City Hall in a year. Ba't ka naman hindi maawa sa mga taxpayer? Nagbabayad na sila ng buwis. Tapos pipila ng mahaba, maghapon, walang maparkingan, mahaba, marami kang kinakausap na window 1, window 2, window 3, nagkandawindang-windang na yung isip ng utaw dahil hirap na hirap siya. Nagbabayad na siya ng buwis, nahihirapan pa siya.
eh yung pagbabayad niya ng buwis, tulong niya yun sa pamahalaan. So sa akin, no, bilang pangunawa, pagpapahalaga sa mga taxpayer, that's why we created an online payment. And that goes also to 60,000 businesses who will renew their business permit. O magbabayad din yun ng mga buwis o regulatory fees. So at the very least that we can do, thank you, Pare. At the very least that we can do as government is to really understand and address the situation. Tingnan mo, kung meron kang halimbawa 3,000 metro kwadrado na City Hall, floor area, tapos ang halimbawa, ang assessment ng City Treasurer sa office is about 200 square meter each. How can you pick 371,000 divided by the 365 days, most likely 1,200 taxpayer every day. If every day, quarterly yan nagbabayad. So when you do that, you divide 371,000 in 4, that will, there is some of the numbers is the people who will go on a particular and specific time of the year or season of the year. Kawawa naman yung taxpayer. At na kayo naman, naging testigo rin for so many times. Pagbayaran na ng buwis, di ba? Ang haba ng pila sa city. Kaya ako naman yan na digitize talaga naman. Yun lang para iparamdam sa ating mga mamamayan, yung mga nagbabayad ng buwis, na ito ang ginagawa ng pamahalaan para maginhawa ang pagbayad nila at pagtulong. Sa baterya mo. Test, yung pagbayad na gumaang ang ano nila, ang transaksyon sa sila. At mababawasan ang posibilidad na matulongge sila sa City Hall. Ayun. We make sure that every cent goes to the city coffers. Next question, Madeline Villar. Hi, sir. Sir, Mans po from Net 25. Sir, nung una kang umupo, nung 2019. 2019. Opo. Sir, ang una mong tinarget talaga, linisin yung Divisoria. Ngayon, ibang alayo na itsura ng Divisoria. Pag nanalo po kayo, anong plano mo, sir? Ano yung number 1 priority mo? Alam nyo, malulungkot din ako. Kaya kasama ko si Chi. May ikot kami since October 9. After filing, we conducted the town hall meeting. Ang isang inirereklamo ng mga taga-lungsod ng Maynila talaga. Nakakalungkot man, but it came from their mouth. Nangadugyot ulit ang Maynila ngayon. Nung araw naman, nalinis na natin yan. Kayo mga kasama ko lahat. Nilibagan ko talaga yung Maynila. Pinaliguan dito, pinaliguan doon. And we put things in order. Now, to the people of Manila who are watching and listening right now, with regard to the question na dumudumi ulit ang Maynila, pumanatag po kayo, may awa ang Diyos. Sa tulong po ninyo, lilinisin po natin ang lungsod ng Maynila. Question, Jim Samson. Morning, Mayor. Yes. Morning. Google ulit. Ayun, nung 2020, tinanghal yung Manila bilang most improved LGU sa compliance nung Manila Bay Cleanup at Rehabilitation Program. Sabi nyo nga, kayo mismo nagsasabi bilang dating basurero,
ano yung mga hakbang na ipinatupad nyo para mapanatili yung kalinisan ng Maynila? At napapanahon bang mas naitingin pa ito sa pagtutulungan nyo ni Vice Chief? Well, una, I have to give credit where it's due. With regard to Ross Boulevard, it was done by the national government through the leadership of PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, and DNR. Inayos nila yung Roas Boulevard with regard to the order of Supreme Court, yung Mandamus ruling. The Mandamus issued by the Supreme Court. Kami naman, participants, ang City of Manila. In our own little way, yung aming Baseco Beach, yun, City of Manila yun. Yung mga estero, ayun, Manila yun. Lahat ng bahagi ng tubig na sa looban na nilinis natin, yun, Manila yun. Paano nangyari? Nagtayo tayo nung, naalala niyo yung Estero Rangers natin? Naka-assign lang sila sa ilog. Doon sa Baseco, meron din tayong inassign. Kasi yung basura doon sa Baseco, hindi naman mga taga-Baseco may gawa. In fairness to them. The garbage doon na dumadako sa Dalampasigan is the garbage coming from Manila Bay. Dahil kasi na ito ay lupa, dyan ihinto, dyan naampas. Pero magkagano pa man ang Maynila, hindi tumigil. Hindi tumigil na linisin yun araw-araw. Natuwa naman ako dahil nung kalaunan talagang pinaliliguan na ng utaw. Dinadayo na ng taong bayan. Kaya lamang meron ding abiso noon na there was a time certain bacteria yung presence in terms of volume sa tubig, kaya ipinagbabawal. Coliform ba yun? Ayun. Something like that, na hindi maganda sa katawan ng tao kung masusubo niya, masuswallow. So yun ang ginagawa natin. Now, can we and will we do that again? Of course. Yung kaaliwalasan, kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila at malinis sa Maynila is basic among the basic of governance. Mas mahirap gumawa ng pabahay, mas mahirap gumawa ng eskwelahan o modernong ospital. Yung paglilinis, nandiyan yung resources sa City Hall. DPS, mga truck namin, meron tayong mga taong bayan na naglilinis. All you have to do is to inspire them to do their job every single day. Yun naman, pinagpapasalamat ko yun sa DPS, Department of Public Safety, si dating Director Kenneth Amorao. Dahil yung dedikasyon ng mga City Hall employees na linisin araw-araw ang kalsada ng Maynila, ginawa naman nila. I cannot do it alone. I have to give credit where it's due. Mayor, sabi mo, pinatulit alone. Ano magiging prioridad ninyo ni Vice Chief? Una natin pasagutin si Chief kasi meron siyang prioridad. Okay. Tapos ako. Pwede ko dagdagan yung tungkol sa cleanliness. Sige po. Kasi nung type ng aking ama ay alkalde ng Maynila, ang unang ginawa rin niya, nagkaroon ng values formation sa mga bawat barangay, wherein tinuruan ng mga taong barangay na siyang mismong tumulong. Kumbaga, you have to clean your own backyard before you do anything else. So probably, isa suggest ko kayo, di ba, ng araw na i-empower natin ang barangayan talaga para sila ay talagang tumulong rin na linisin ang kanilang nasasakupan. And given ako rin ang direktora ng kababaihan ng Maynila,
nung panahon ng aking amay, alkalde ng Maynila, in-empower namin ang aming mga miyembro para suportahan ang barangayan, para siguraduhin na malinis ang barangay. Because it all starts with one barangay at a time. At kung lahat ng mga barangay naglilinis, which ginagawa naman ngayon, but it's more on siguro mas ipakita lang talaga yung value sa mga Manileño na dapat sila responsable. Ngayon, doon naman sa next question, which is priority, livelihood. Kanina minention ni York na minimum basic needs nga ang priority natin. Pero ang ambag ko pagdating naman sa aming tambalan is livelihood because given that ang kababaihan ng Maynila, organisasyon ng 40 years na gumagana, ang main thrust namin is to provide livelihood training para sa mga Manileño. At para sa akin, sa paglilibot ko sa Pilipinas, isang broadcast journalist, paglilibot ko sa Maynila, nakita ko ang solusyon talaga sa kahirapan is mas agresibong mga proyekto at programa na nakatuon sa livelihood and employment ng mga Manileño. Sa ating mga batang Maynila, sa mga minamahal kong lolo at lola, mga nanay at tatay, basta ito po, ito ang mga unang mangyayari. Wala pa hong tosgas ito. May awa ang Diyos, sa tulong ninyo nakabalik tayo. With regard to the question, anong una natin gagawin? Unang-una po, lilinisin ko ulit ang Maynila. Aalisin ko po ulit ang kadugyutang nakikita at nararanasan natin. Pangalawa, itago man o hindi, alam kong damang-dama ninyo na ang krimen sa Maynila, 5-5. Snatching dito, snatching doon, hold up dito, hold up doon. Sasakay ka ng jeep, hindi ka mapapanatag kasi sasakyan ka ng Solvent Boy, sasakyan ka ng may ice pick. Ito po ang pangalawang gagawin. Ibabalik ko po uli sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod. Tulad ng dati na habang kayo'y natutulog, kasagsagan ng hating gabi, panatag na panatag kayo at mahimbing na nagpapahinga. Alam nyo kasi na may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila. We will bring back order in our city. We will bring back certainty in our city. So the cleanliness and the orderliness, peace and order of our city, will give it back to you. And we will pursue what we call the minimum basic needs. Pagpapatuloy po natin yung mga bagay na nasimulan na po natin. Ang pagtatatag ng kasiguruhan sa panirahan, ang ating mga in-city vertical housing. Ang mga ospital ay may gamot. Yun po, ibabalik ko po ang gamot sa health center. Ibabalik ko po ang gamot at kakailanganin ng isang pasyente sa ating mga ospital. Babait po muli ang ating mga iilang medyo konsumidong healthcare worker. Opo, pangingitiin ko po ulit sila. We will give them inspiration for us to do our job better. Yung gamot na yan, alam ko, naririnig ko rin kasi yan sa mga hinahingi. Basta itutuloy natin ang eskwelahan, pabahay, gamot, doktor. At bilang panghuli sa mahabang panahon, the City of Manila will be part of the nation building. In what way? I'm very proud working with Pamantasan Lungsod ng Maynila. They've been producing top-notch professionals. In fairness to them. And I give credit to our teachers in PLM. Sa PLM yan.
we owe it to you as a city government for our people. Now, there is a demand, not only demand but needs for us to have more doctors and nurses in our hospital and health centers. Now, yung naiwan ko pong proyekto, kung maalala po ninyo, ginawa ko po yung hospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned, brand new hospital. Pero iniwan ko yung old building. Dahil ang susunod na endgame doon, kasi bago ko umalis, in-award ko na sa pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Medicine yung lumang building. Because we are going to create a space to be made available sa ating mga future doctors, nurses, and other medical practitioners in the city of Manila. We will build the pamantasang lungsod ng Maynila College of Medicine School under PLM in our old building to be redesigned, no? Diyan sa tabi ng ospital. Bagay pa dahil katabi ng bagong ospital ng Maynila. So that's one. Magtatayo po tayo ng paaralan para makapag-produce ng maraming doktor, nurses, and other medical practitioners. With under the healthcare, no, yung gamot sa health center at maintenance ng mga minamahal kong lolo't lola, no, at yung gamot sa ospital, pagbubukas ng Baseco Hospital, pagtatayo ng eskwelahan ng doktor at nurses, palalawakin yung College of Medicine ng Pamantasang Lungsod ng Maynila. At ang isang napapansin ko rin sa pag-ikot-ikot ko sa Maynila kasama si Chi, ay yung problema sa mata ng mga taong bayan. Dahil nga marami nagkaka-diabetes, nagkaka-problema sa mata. We will try to build a special section in our medical care program, like the way it was done with our dialysis center, a specialized area for our dialysis patient. Ngayon naman magagawa tayo yung, anong tawag nyo sa, please correct me if I'm wrong, ophthalmology department na magpapunction, palalawakin, may makabagong equipment, and we will hire more ophthalmologists para tugunan yung mga sakit sa mata ng ating mga mamamayan. At ang madalas sa hindi dyan ay yung mga minamahal kong lolo't lola. Sa ngayon, may specialty division tayo for the eye. Dati, meron lang tayo special division for dialysis patient. So these are the things with the healthcare, the housing. The housing will continue. That's our aspiration. But yung una talaga, yung immediate na mararamdaman ng tao, kalinisan at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Kasi yun, walang tosgas yun eh. Tiway yun eh. Puyat, pagod, at pag-iikayat sa ating mga kapulisan na tayo ay gampanan ng ating tungkulin. Anumang oras ng araw. Yun po ang mga immediate na mangyayari sa Maynila. If, God willing, Chichi and I will be given a chance again to take the lead of the city. Hi, Yorme. Hi. Yorme. Sorry po. Magandang umaga. Margo from SMNI. Malapit nang mag-start yung campaign period para sa local positions. And ano po magiging preparations natin. Mahigpit po yung tagabili ng COMELEC sa mga campaign posters and fair campaigning. Ano po magiging style ng ating pangangampanya? Mag-resort po ba tayo sa negative campaigning since marami na rin po yung mga kritiko natin? Mapapansin mo, okay,
Katulad nga ngayon lang tayo nagpangita. Madami na kayong beses nag-text sa akin. Why? Kasi unang-una, matalino mga taga-Maynila. Yan ang paliwanag. Yung mga paninira, ano yan old school style ng mga politiko. Yung, alam mo yung trapo, boy? Kaya kami naman ni Chi, in our own little way, we try to share our visions, aspirations, and things that we can do. That's why we promise it. And we try to offer possible solution sa mga suliraning nag-i-exist ngayon at naranasan at nararamdaman ng tao. Kaya, I guarantee you, simula nung pinangako ko noong October 8, nung in-interview niyo ako sa filing of candidacy, magpasa hanggang ngayon, wala kayong maririnig na panira o masasakit na salita sa amin dalawa ni Chi manggagaling. Bagamat, hindi rin kahila sa inyo, lahat na yata ng masakit na salita, natikman ko na ngayon itong simula nung nag-file ako ng candidacy. Hindi ko naman ikinikipit balikat ko na lang yun. Kasi, I think ang mahalaga is malaman ng tao kung ikaw ay incumbent, no? Ano ang ginawa mo bilang mayor? Kung ikaw naman ay comebacking, o mag-ulat ka sa bagay na ginawa mo sa nakaraan. O kung ikaw naman ay bago, ano ang gagawin mo? I think yan ang importante sa tao. Ang paniwala ko naman, matalino ang mga taga-Maynila. Kaya we will not resort into that. There is no need. All we have to do, Chichi and I, is to report. In my case, to report ano nangyari ng pandemya. Saan napunta ang mga pananalapi ng gobyerno. In fact, hindi yata na-google to Hindi ko naman po binubuhat ang bangko ko Hindi lang po ako may gawa nito. Kasama ko rin yung mga tao sa City Hall at that time, including department. In fact, remember, first time in our history, nabigyan ng seal of good financial housekeeping ang Manila. Ibig sabihin, ito'y nagpapatunay, pinagtitibay ng DILG na masinop na ginastos yung mga niliko na resources ng gobyerno. Ayan po ang ibig sabihin nyo. And that is a prerequisite for you to get seal of good housekeeping. Now, having said all those things, kung manatag kayo, wala kayong maririnig na masakit na salita sa amin. Ang sa amin, pinakinggan namin ni Chi, ang taong bayan, with their situation. After that, we crafted an idea and concept of governance that addresses an existing current situation ng tao, yung hirap ng buhay ng tao ngayon. At the same manner, yung aming long-term goal and aspiration, dreams and vision para sa mga taga-Maynila, o itutuloy naman namin. Second, totoo po maigpit po si Chairman George with regard to the mga poster. Papansin po ninyo, nakaikot na po ba kayo sa Maynila ngayon? Wala kayong makitang poster namin. One, we didn't print it yet. Meron pa ilan-ilan mga tinira ng mga volunteers o mga tumotosgas na mamamayan. No? Yung sila talagang nagpapagawa. No? Pero pansinin niyo wala. Wala kami poster bawat poste. Why? Una, bawal Sabi ni Chairman, bawal sa mga poste. Kung yung simpleng regulasyon hindi mo matupad, paano mo patutupad yung pagpapatakbo ng gobyerno? Kaya ako may bigat ang tagubilin ko. Huwag kayong maglalagay
ng poster sa poste ng Meralco, sa poste ng kuryente. O ngayon, kung may gumagawang ibang tao, hayaan nyo sila. Kung lantaran nilang ikinikipit balikat lang ang mga regulasyon o pamantayan ng pagpapatakbo ng halalan o regulasyon. Eh, bahala na sila naman mananagot. So, Chichi and I, and the entire group, as much as we can, we will follow. In fact, we will print poster in the coming days based on suggested rules by the Commission on Election. Suggested retail price, SRP. Opo, pasin yan. Makikita nyo naman yung official na poster namin. Kasi pagka-official ng poster namin, may mga regulasyon na nandoon At saka hindi po kami susuway sa supa. Opo. Ang importante naman, yung poster namin ni Chichi sa puso ng bawat Manileño. Yung iba, masusungkit nilang poster sa kalsada. Pero yung poster sa puso ng bawat Manileño, mahirap yata sungkitin. Yun, masaya na kami ni Chichi doon at ang buong Your Best News. Yun naman ang aking pinagpapasa Diyos na huwag masungkit ang mga poster namin sa puso nila. Susunod kami at garantisado, ayan, tagtag ng camera rito. Wala kayong maririnig na mas sakit na salita o panira. Bagamat, ako ang kanilang almusal, ako ang kanilang tanghalian, ako ang kanilang hapunan. Pati yata ngayon sa pulutan, ako na ang pulutan. Yes, sir. Okay lang. Hindi naman tayo hardus. Basta tayo, hindi ko sasayangin. Lagi ko sinasabi kay Chichi doon sa mga. Hindi namin sasayangin yung oras ng taong bayan na kami pinuntahan. Binigyan ng oras na makapakinig lang ng mga bagay na masakit sa tema. Hindi ko gagawin na makapanghila ng paa na may paa para umangat. All we have to do is to report. All we have to do is to say things that we are going to do. Mga bagay na aming gagawin para sa pamamayan ng Maynila at para sa Luzon. Yorme, good morning po, Archie from Radio Aguila. Noong 2022 po, kinilala ang edukasyon sa lungsod sa pamamagitan ng Gawad Edukasyon para sa Learning Continuity Innovation. Paano po nakatulong ang Connection for Inclusion 2.0 initiative para may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa panahon ng pandemya? At ano po ang nakikita ninyong long-term impact ito sa edukasyon sa Manila? Anak mo ba nasa Manila? Nasa Manila anak mo? Hindi. Ako nasa Manila, sir. Oo. Well, ganito ang storya noon. Alam niyo naman na hindi na ako umuwi ng bahay nung pandemya. Kasama ko kayo Lalo na ito yung mga cameraman nyo. Ando doon yan sa Bulwagang Bayan. One night, I was watching the press conference, I think, stating the plan of Secretary Liling Briones to adapt into online education. Hinikayat niya mga lokal na pamahalaan. Heeding the call, immediately, nagpatawag ako ng school board meeting. Special school board. Sa tulong ng school board, ng PTA, ng DCS, Division of City School, si Dr. Lim at the time, at 10 ng kanyang mga kasama sa DCS, at kasama namin sa board. In a matter of 2 days, naka-raise kami ng 1 billion pesos. 1 billion. In 2 days, nakahanap kami ng tsape. Talagang nire-arrange namin. To heed to the call of Secretary Liling.
immediately, ano naging epekto? Ang Maynila, ang kauna-unahan, nakapaglunsad ng online education sa kasagsagan ng pandemya. Dala ng ang bawat pamilya, bata, 110,000 pieces of tablet ang naipamahagi sa mga mag-aaral ng pampublikong paaralan ng lungsod ng Maynila. At isinama ko na yung TOSGA sa internet. Meron na silang internet, meron na silang data, monthly data, sagot ng pamahalaan. That cost us about 300 million pesos. 300 million pesos. Internet alone, ha? So, bata, yung nanay, iniisip ko kasi, naawa naman ako doon sa tatay, sa nanay, pandemya, walang kita, walang hanap buhay, tapos pabibili mo ng tablet, eh yung chicha nga, problema na nila eh. Ayun pa kaya ng tablet. O kaya nag-provide tayo ng tablet. O plus internet. Ganon din doon sa 11,000 na laptop. 11,000 laptop. Para sa 10,300 teachers. Na may internet din. Para yung mga guro, hindi na rin mapagasto sa data. So meron silang laptop, meron pa silang data. So, naitawid natin sa awa naman ng Diyos. Naitawid natin ang pag-aaral ng mga batang Maynila noong pandemya. Now, in future tense, that's why we are building, in-upscale natin yung construction ng public buildings, public school buildings natin. Kita niyo naman, di ba? And that we will adapt also to technologies. Para katulad nung itinayo nating science lab, math lab. May tinayo tayo bago ako umalis, naka-anim ako na mga laboratory na may science club, may mathematics club, or laboratory para sa mga public school. In fact, even when I was vice mayor then, we built so many speech lab. And one of those is yung Manila Science at the time. So we will continue to innovate in our public education system dahan-dahan as we progress. Pero at least, salamat sa Diyos, ang Maynila ang naging ponente o naging giya o naging modelo ng online education system at the time, at the height of pandemic. Mayor, Ed Reyes po sa People's Tonight. Nabanggit nyo kanina na nakatulong sa inyo mapagtagumpayan yung mga nagawa nyo doon sa mga opisyal at kawaniyang lokal na pamahalaan. Kung makakabalik po ba kayo, ibabalik nyo rin po yung mga opisyal at tinanggal ng kasalukuyang administrasyon na dati yung mga kawan. Ano naman tayo meritocracy. Ibig sabihin, pag magaling, Ed, I think you've been in the city hall for quite some time. Napansin mo naman dyan, Ed, marami dyan institutionalized. But during my time, mapapansin mo, ATABS ni Lim, ATABS ni Lito, ATABS ni Erap. Ibig sabihin, mga bata ni Lim, bata ni Lito Atienza, bata ni Erap, pinagkukuha ko. Hindi kailangan ha, sa mga, kabisado yung city yun. Pinagkukuha ko. Sino yung mga pinagkukuha ko? Yung mga magagaling. I always set aside politics in choosing individuals or professionals to be part of government based on merit. Lagi. Pag magaling, kukunin natin. Kasi talaga namang may mga magaling sa mga nakarang administrasyon. Pag mayroong magaling dito, sa administrasyon na ito,
Makikita ko naman yan eh. Yung performance eh. Ay kukunin din natin. Whether mas luma, bago o mas bago. But it is not based on kung sino yung amo nila. It is based on kung ano ang ginawa nila bilang department head. Sa housing program po, itutuloy niyo po ba yung Beyond Dominion 2? Ang galing mo, Eda. Ay, pangarap ko yun. Totoo. Alam mo bakit? May natira pa dun eh. Nakita mo? Yung isang pangkanto eh, dalawa pa pala. Dalawang bloke pa ng squatter. Kasi isang bloke pa lang ang natira natin eh. Na ilipat natin sa ayos. Ang ano ko doon eh, ang endgame, umabot hanggang Pasig River. Kasi yung squatter hanggang Pasig River. Gusto ko naman, yung mga kapitbahay nilang umangat na yung buhay, umangat din ang buhay nila. That's why, mapapansin mo yung katabing giniba ko. Bago ko giniba, tinayo ko muna yung binondominium. Sabay giba sa kanila. Inangat ko sila doon sa taas. May bakanting lote. Yun na yung susunod na binondominium 2. Tapos, giba ulit, lipat, binondominium 3. Bakit ganun ang tracing parang Lego? Kasi marami doon nag-aaral sa Pedro Guevara, Almario, Abad Santos High School, Rasoliman High School, para hindi ma-disenfranchise ang pag-aaral. At marami doon nagtatrabaho sa Binondo. Naghahanap buhay sa Kuliglig, tricycle driver, butigero, karitela, kariton, doon. Kaya ayoko ma-disturb plus yung health center, yung hospital. So, kaya ang mangyayari, yun ang endgame. Binondominium 2, Binondominium 3, Binondominium 4. Piyahit-piyahit lang. Para, yun, bandang uli, alam mo, it's a 30-year problem, ha? Basurero pa lang ako, squatter na yun. Totoo yun. Kaya ipinangako ko sa kanila yun noong 2019. Ay, natupad naman. Ngayon, tuloy-tuloy lang natin. May awa ang Diyos. Yorme, alam naman natin lahat ang Maynila ay capital. At isa sa pinakamukha ng bansa ng Maynila ay Ross Boulevard. Pero marami po nakapansin, particular mga motoristang dumadaan sa Ross Boulevard, sarado na, may bakod eh. Hindi na raw visible yung dagat. Sunrise, sunset, hindi na nakikita. Pag-upo niyo ni Vice Chief, anong magiging tukon ng lungsod? Sa Para may mga- balik yun natin, makikita ulit yung dagat. Sa mga nalulungkot na mga kababayan natin na who pass by Ross Boulevard na hindi na nakikita yung sunrise and sunset, the famous sunset of Manila. Kaya mag-alala, kasama niyo po ako nalulungkot. Totoo po yun, yung question. Totoo yun, ha? Yung observation ng tao. National. Oo. Alam mo, gusto ko ng disiplina. Why not? Para sa kaayusan, kapanatagan ng pamumuno. Pero kung tinatamad kang ipatupad yung disiplina, ang pinakamabisa mong gawin, lagyan ng bakod. Kaya ako hindi naniniwala sa ganong solusyon. Ang pagdidisiplina, itinuturo mo sa tao, at bilang taong gobyerno, ipinatutupad mo ng pantay-pantay. Kung ang katakutan natin, mababoy muli yung dagat dahil wala ng bakod. Tingin ko naman, hindi kailangan sumuko ang gobyerno na patuloy na linisin at patuloy na ipatupad ang kaayusan. And I'm going to tell you a very good example of it. There is it happened, no? During my early time. Alam niyo yung mga estero? Di ba nagtayo ako estero ranger? Alam mo, reklamo sa akin doon. Sir, nilinis namin kaninang umaga. Tinapunan. Ngayong hapon, tinapunan na naman ng tao. Ano ngayon ang problema?
matitigas po yung ulo ng ibang tao. Ano ngayon ang problema? Kung matigas ang ulo ng tao, dapat mas matigas ang ulo natin. Dahil, ang obligasyon natin, maglinis. Ngayon, di ba, ang susunod mo sasabihin, dapat turuan natin ng leksyon at magdisiplina ang taong bayan. Sabi ko, ang pinakamabisang leksyon na may tuturo natin sa ating mga mamamayan ay yung batang nanonood. Sir, bakit? Hayaan mo silang mangawit at magkakulani sa kilikili ng katatapon ng basura. At tayo'y mangawit at magkakulani sa kilikili ng kakakuha ng basura. But what we are trying to send a message is that may gobyerno sa Maynila at maipakita natin sa mga bata na ito ang tamang gawain. At yung ginagawa ng kanilang magulang ay mali. Alam mo nangyari doon, pare? Nagtino. Kasi hindi sumuko ang gobyerno. I'll go back to that possible reason why nilagyan ng bakod. Malamang yun. Baka madumihan, baka mababoy. At the expense of what? The joy of our people, the benefits to our people. I think I'll try to talk with senses with the national government. It has to be made available to everyone. Kailangan maibalik natin yan sa taong bayan. Tapos, kukulangin sila ng utaw sa pagpapatupad. Tutulong naman ang lungsod ng Maynila, ang pamahalaan. It has to be open. It has to be made available to everyone to see the beautiful sunset of Manila Bay. Hi, Mayor. Hi, Yorme. Ma'am Chi. Naging champion city ang Maynila sa Global Mayor's Challenge ng Bloomberg Philanthropies noong 2021. May mga winning initiative ka dito. Ano po ba yun? And kaya ba yung maulit? Kaya bang maulit? Should you be in power again? Una, nagawa nga dati, hindi na imposibleng gawin ulit. Tingko yun. We will do our best. Chichi and I, and the entire Yorme's Choice, will do our best to bring back those programs na pagkinilala ng mga ahensya ng gobyerno, organisasyong lokal at international. We'll do it again. Nobody will be left behind. Magandang araw po, Yorme. Ako po si Juliet Paco at ng saksi. Ito po ang aking huling katanungan. Sa 5 mayoralty candidates sa Maynila, isa po kayo sa may mabagong pangalan at hindi may kakailang gustong ibalik na Manileño bilang alkalde. Pero isa rin po sa masigasig manligaw si Sam Bersosa na may patutsada po na siya talaga ang tumulong noong pandemya. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? I think kayo na lang ang sumagot sa tanong niya o sa claim niya. Hayaan ko na lang ang tao sa lungsod ng Maynila ang sumagot. Kasi mahirap pasinungalingan yung hindi mo maluloko yung 700,000 families sa Maynila na nakatanggap ng buwanang makakain. Ang mahirap, middle class, mayaman. For 8 months. Ayun na lang siguro. Hayaan ko na lang ng taong bayan ang mga taga-lungsod ng Maynila. Matatalino naman ang mga taga-Maynila. Hello, Yorme. Magandang araw sa inyo lahat. Bilang isang batang Maynila, katulad mo, noong panahon mo, Matanong ko lang, nakatanggap kayo ng food box? syempre, pati yung kapitbahay namin.
Partner, tsaka yung ayuda. Bata Maynila rin po yan, taga Tambunting yan. Kaya alam mo yun. Tambunting ka ba? Tambunting yan, Yorme. Yorme, kung panood nyo, isa sa mga one strike policy, yung mga MTPP. At pamoso ang nakalagay sa likod nila na no to kotong. Ako bilang isang motorista rin, tsaka isang driver, sir, napakasakit sa tenga na naririnig. Madayo ka ng ibang lugar na pinakatalamak daw mamotong ngayon ay ang mga MTPP natin na noon ay pag sinabi mong bawal ang kotong. Napakapamoso po nila. Ano pong gagawin nyo dito sakaling may balik po kayo sa CTO ni Ma'am Chi? Tess. Pare, ikaw bilang Batang Maynila, maibalik ko lang saglit yung tanong. Kayo, kung sino man ang... Noong panahon ko ba bilang mayor, nakaranas kayo ng kotong? Wala. Etong 3 taon, nakaranas kayo ng kotong. I think that answers your question. Yeah. Kasi nung araw, hindi perfecto yung organisasyon. Gusto ko lang ilagay sa tamang perspective. Alam mo, human being yan eh. Ang tawag yan eh, sabi nga, tukso, layuan mo ako. Remember, meron ako mga pinili nung araw. Pag violators, ang hihingin mo, lisensya. No talkies. 2 things that you should do. If you feel first time offender at mukha namang matinong nakipag-usap, dalawang gagawin mo. It's either pabayaan mo, patawarin mo, o sabihan mo, or tikitan mo. Ganun lang. At maraming beses ko kayo nakasama, sumusugod ako sa kalsada, di ba? Iniispatan ko talaga. Pag inireklamo na sa Facebook ko, sa Messenger, hindi ko sa front page, no, sa Messenger. Nyanyanggahan ko na yun sa kanto. Dito, may nahuli ako, toll gate eh. Dito ako nakaparada, eksakto. Yan sa Suliman. Nakapark ako dyan eh. Dalawa kami niletlet. Nagpalit ako ng chikot. Nasa harapan ko yung MTPP. Hindi niya alam. But naka-private kami kasi nireklamo sa akin ng mga trackers. Kasi meron palang toll gate sa Ross Boulevard. Lagay. Naghahanap ako nung Nyumanyanga. Yung barrier. Kasi ang talaga nagkakaroon. Sir, parang may toll gate na po sa Ross Boulevard. Ano po yun? Yung pala, ninyanyanga yung... Chape. Ninyanga. Hindi, sandaan. Piso. Sandaan. Ninyanga. Gaganon. Promise, sorry ah. Dinay mo ko lang. Hindi naman ako makapaniwala. Sorry pare. Hindi naman ako makapaniwala. Siyempre, ang hirap paniwalaan eh. Pinagtitino ko eh. Kaya nga inilagay ko eh. Para pag nangungutong, mababasa nung nakutongan. Kala ko ba nukutong? Anyway, to cut the long story short, dininig ko yung reklamo. Pinuhunanan ko ng oras. I think that was about 11 p.m. Nakanyangga kami ni Letlet noon. No? Kita namin Rose Boulevard. May Nyumanga. Hindi nila alam, may pulis na ako doon sa may Pedro Hill. May pulis na ako nakaabang doon. Kasi, uhulihin namin yung truck na nagbigay. At dadakmayin namin dito yung MTPP na Nyumanyanga. Yung may tangga. Boy layup. Layup. Si Boy layup. Oo nga, layup. Nahuli namin. After that, nagtinula. Sabi ko doon sa truck driver, huwag kayo magbibigay. Hindi mo naman masisi, tinatakot. Nagtitino. Yung nahuli ko sa... Nako, bumalik na pala sa city ulit to. Nabalitaan ko. Naalala niyo yung nahuli ko actual na mamotong sa terminal sa post office? Sa Loton. Sa Loton. Diba? Actual yun, ano? Nasa bus. Nasa city o nahuli. Tinanggal ko na yun eh.
Tumaas posisyon. Alam mo bakit? Di ba remember sinabi ko sa inyo lahat? One strike policy. Okay ah. Kaya lamang, hindi ko naman dinidelay yung sweldo nila. Para Test. Hindi ko naman dinidelay sweldo nila. Tapos yung kanilang porsyento, ayon sa batas, binibigay ko. Wala na yung Kaya, nawala na yung no-cotong. Kaya kotong. Kotong na lang. Sir, Pumanatag kayo sa mga manonood. Kakalawitin ko ulit yung mga namumutong sa Maynila. Kabayan News, si ano? Dagdag mo, Chris. Doon sa ano po, yung mga binagong rules sa kalsada, paano po niyo yun ano? Tsaka yung mga Anong rules? po, yung mga kalsada na bawal tumanan kahit na nakako. Naka-stop. Dapat nasa ordinansa. Opo, may mga binago, mga ano, yung mga daanan po. Tsaka isa pa po yung mga timer, hindi na inayos. Okay. To put it into, Mahirapan ngayon. to put it into right perspective, pag may pagkakataon kayo, nakausap ninyo, may rally doon, may rally. Pasabihan lang, patapos na kami. To put it into right perspective, no? Pag may pagkakataon, makausap nyo si MMDA, you can address that question to the MMDA. Anything that is stoplight, ang control po nasa MMDA. Gusto ko lang, para lang alam natin, yung right turn, city yan. U-turn, no left turn, ordinansa yan. That can be managed, be addressed. Pero pagdating sa traffic light, para na rin kaalaman ng ating mga manonood. MMDA ang may control ng switch. Last question po kay Kabayan News, kay Sir Benji. Last question yan ha. Para kay magandang payo. Ayun! Kabayan lang! Panahon yun ni Lacuna, di ba sir? Ikaw ang Vice Mayor. Tapos ngayon, nagkakagulo na kayo. Hindi magkakagulo, kompetensya. Ayun, pagdating nitong panahon mo ngayon, paano harapin ni Chief yung sistemang yan? Aabot ka ba doon, Chief? Sa awayan pa ngayon na yan? Paano may iwasan yung nangyari? Paano may iwasan yan? Before, yung Yorme-Honey tandem, paano may iwasan sa Yorme-Chi tandem? Alam niyo, sa totoo lang, kaya ako nag-desisyon na pumasok dito sa mundo ng politika dahil kay Yorme. At dahil sa vision niya na gusto mong mangyari dito sa Manila, yung mga programa na gusto niya mangyari. And so with that, sinabi ko nga sa kanya, nandito lang ako para sumuporta sa iyo, para sumuporta sa mga programa mo, at para ibigay mo rin yung hinihingi ko, which is livelihood para sa mga Manileño. But in terms of yung sinasabi mong future conflict, to be honest, I don't see any reason that will ever happen to us. Because for one, yung tandem namin maganda. Meron kaming inallocatean niya ako, ito, dito ko mag-focus, dito ako. Pero kung in terms of me wanting something more, wala po at this moment. To be honest, nandito lang ako para manalo ng isang termino. Mag-usap kami ulit. Kung masaya siya sa akin, masaya pa rin ako, kaya ko, then we'll proceed. But to look at it that far, I am not there. And I don't think that will ever happen. Because more than anything, you're my friend. Last follow-up lang, sir. Para sa inyo, ma'am, hindi ba, at kayo mayor na rin, sa panahon ngayon, ilang bata at maganda, hindi ba parang... Mukha lang pong bata, 43 years old na po ako. Just a question. Oh, thank you. Okay. Wala na siguro ako sasagutin. Nasagot na ni Chi. Final words, Yorme. Final words. Oh, Kay si Chi muna. Oh, Chi.
Well, unang-una maraming salamat po for having us here today. And makakaasa po kayo dito sa tandem namin ni Yorme. Nandito lang ako talaga para sumuporta dahil naniniwala ako dun sa vision niya dito sa Maynila. And sa paglibot ko dito sa Maynila, nakita ko ang mga gusto niyo mangyari talaga. Itong kasagutan sa dasal ng maraming mga Manilenyo. Maraming salamat, and should the Lord give us this seat and eventually bigay sa amin ang corona na aming hinahangad, welcome po kayo sa Vice Mayor's Office balang araw para i-cover ang mga programa gagawin namin ngayon. Maraming salamat po. Test. May awa ang Diyos, sa tulong ng mga taga-Maynila, makabalik tayo. Babalik na rin kayo sa City Hall. Na-wish niyo ako. Sobra! Alam ko, marami kayong pagkakataong hindi kayo nakaramdam ng welcome sa City Hall. O pumanatag kayo. Unang-una, wala naman kaming kinukubli. Remember, if I may remind you, the first order na ginawa ko, naalala niyo yung open governance. Yung first executive order ko. Open governance. Ibig sabihin, nakabulat-lat ang gobyerno. Transparent. Kaya nga kahit na masasakit na sinasabi nila sa akin, natutuntun. Kita nyo, nag-google kayo lahat ngayon. Natutuntun yung mga nangyari, yung mga totoong nangyari. So, babalik tayo ulit. Sasama ko ulit kayo sa paggogobyerno. Kasi, bagay na yung ginagawa ninyo, tulong sa pamahalaan eh. Bakit? Pag may gusto kaming impormasyon, direktiba, regulasyon, o gawaing ipatutupad, kayo na yung pinakamabisang magpapahatid ng balita sa ating mga kababayan. TY pa. Wala pang tosgas. Kaya the least thing that I can do is kayo ay ma-welcome ulit sa bulwagang ng lungsod ng Maynila. Doon kayo ulit tatap. Sa malamig. Second, salamat sa inyo. Noong panahon na ako'y nag-alkalde, sinamahan ninyo ko hanggang ating gabi. Umulan po bagyo, hindi nyo inalintana yung pandemya, sumasama kayo sa amin para maihatid yung balita, tamang balita, at impormasyon sa ating mamamaya sa lungsod. Lalo na nung panahon ng pandemya. Very important kasi yung information. Yes. Kaya thank you very much. Pangatlo, sana pagka na-destino kayo, limbawa sa Maynila talaga kayo, huwag nyo kaming kalimutan ni Chia. Sayang naman to may mga tasik kwenting dito pagka binila mo. Batang may... Ang dami kasi batang Maynila rito Anyway, biro lang. Sa ating mga taga-Maynila, sa ating mga taga-Lungsod, may awa ang Diyos sa tulong nyo kami ni Chichi nagtagumpay. Basta po, ang unang-una natin gagawin, lilinisin natin ng Maynila. Ibabalik natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Yung mga tulongges na nagkakalat sa lungsod ngayon, kakalawitin po ulit. Ibabalik natin ang gamot na ginagamit ng mga may sakit sa health center at sa ospital at yung maintenance ng aking mga favorite ko yan, mga sport sa akin yan yung mga lolo at lola ko, mga senior citizen sa mga mag-aaral, patuloy ninyo matatanggap ang inyong allowance. Sa mga PWD solo parent, patuloy ninyo matatanggap ang inyong mga allowance. At
ipagpapatuloy natin ang mga gawaing pabahay, kalusugan at paaralan. At muli natin pasisiglahin ang paghahanap buhay sa lungsod ng Maynila. Hihikayatin muli natin na bumalik ang mga negosyante sa lungsod upang nang sa ganoon ang mga taga-lungsod ng Maynila ay magkaroon ng trabaho. Kung ano ang nagawa natin noong una, ipagpapatuloy pa natin. At loobin nawa ng Diyos na magkaroon tayo ng resources na mas maayos. Kung nagawa natin yung ganun sa pandemya, baka madoble pa natin yan with available resources sa mga darating na taon. And bilang panghuli, pumanatag po kayo, ang kontrata po natin 9 years. Yes. Basta tayo, inalay natin ang sarili natin sa mamamayang Pilipino. And those are the things of the past. We move on with our lives. We go back to Manila and fix the city of Manila and the people who is living, doing business in the city of Manila. Tao muna. Tao muna. Ayun ang gagawin. 9 years. Yawan ka. Yawan ka. But we take it one day at a time. Eh. Baka masyado naman tayo presumptuous. 3 years ngayon. Pag nabalik tayo, basta tuloy-tuloy na tayo. We will develop and we will put a vision that will be done in the next 10 years or 1 decade of our life. For our people, for our city as the capital of the country. At sa mga manonood, samahan niyo po kami ni Chi Atienza because we cannot do it alone. And to all of you here, please join us. Together, we can make Manila great again. Magandang araw, pagpalain nawa kayo na. Manila, God first. Thank you. Alright,